Pwede bang i-dismiss ng Korte Suprema ang impeachment ni Sara Duterte? Yun, maraming nagtatanong kaya sige, sabi ko gawin nating topic, i-discuss natin. Pwede bang i-dismiss ng Korte Suprema ang Sara impeachment? Unang-una, ano ba ang ire-resolve ng Korte Suprema? Ang ire-resolve ng Korte Suprema ay yung petitions. Dalawa yatang petitions yun eh. Ang nasa Korte Suprema ngayon ay yung dalawang petitions ng kampo ni Sara Duterte. So, ano ba ang petitions ng kampo ni Sara Duterte? Ang petitions ng kampo ni Sara Duterte, ito ay yung final ng mga Mindanao lawyers at saka ni Attorney Israelito Torion, yung abogado ni Kibuloy. Matapos kasing ma-file ng Kamara sa Senado yung Articles of Impeachment noong February 5, para nga agapan na wag mag-convene ang Senado at wag mag-hold ng trial sa kaso ni Sara Duterte, sa impeachment ni Sara. Agad-agad umaksyon ang mga abogado ni Sara. Gusto nilang humingi ng TRO, Temporary Restraining Order, sa Korte Suprema. Kumbaga, ang akala kasi nila, agad-agad aaksyonan ng Senado. Ay ang nangyari, hindi naman inaksyonan ni Chis Escudero. Walang ginawa si Chis Escudero. Dinelay ng dinelay. Yung forthwith hindi sinunod. So, dahil wala namang naging issue, ang Korte Suprema din hindi rin nagmadali. Anyway, wala namang issue kasi hindi naman nag-trial ang Senado. Ka-file ng Kamara ng Articles of Impeachment sa Senado, yung forthwith, wala. Hindi ginawa ni Chis. Pero yun sana yung inaagapan ng mga abogado ni Sara, yung sila Attorney Torion. Kaya nag-file sila ng petition sa Korte Suprema. Ano ba yung petition nila sa Korte Suprema? Ang petition nila sa Korte Suprema ay pigilan ang Senado sa pag-hold ng impeachment trial. Wag ituloy ng Senado ang pag-hold ng impeachment trial. At kung pwede, sa mabilis, ang Korte Suprema ay mag-issue ng TRO. Ang nangyari, hindi naman nag-issue ng TRO o Temporary Restraining Order ang Korte Suprema. Unang-una din kasi, hindi naman naging mainit yung issue kasi hindi naman inaksyonan ni Chis Escudero yung Articles of Impeachment. So ngayon, palapit na ang July 29. Diyan ay magsisesyon na ang Senado bilang impeachment court uli. At yung mga bagong senator na tulad nila Marcoleta ay manunumpa na bilang mga bagong senator judges. Naka-schedule na magsimula na ang impeachment trial sa July 29. Kaya ngayon nagiging mainit na ang impeachment kung itutuloy pa ba ito or hindi. So finally ang Senado ay ang Korte Suprema nag-aksyon na. Pinadalhan na ngayon ng sulat. Pinadalhan na ng order ang kampo ng House, yung prosecutors. Pinadalhan din ng order ang Senado. Pareho pinapasagot yung Senado at saka yung House. Sa House, maraming tanong ang Korte Suprema. Kailan ba na-file yung tatlong impeachment complaints? Anong mga pitsa? Kailan naman final yung 4th impeachment complaint? Ano ang ginawa doon sa tatlong impeachment complaints? Yung bang 4th impeachment complaint ay nabasa ng mga kongresista? Inikot ba ito sa kanila at nang pumirma sila? Nabigyan sila ng pagkakataon na talagang busisiin ito? Yan yung mga tanong. Yun yung mga tanong ng Korte Suprema sa House bago magdesisyon ang Korte Suprema. So ang tanong ngayon, didesisyon na ba ng Korte Suprema ang issue na ito? Pwedeng oo. Didesisyon na ng Korte. Kailan kaya? Dalawang bagay yan. Pwedeng bago yung trial ng Senado. Ang trial kasi ng Senado July 29. Pwedeng bago ang July 29, bilisan na ng Korte Suprema na i-resolve yung issue na yan. Or, hindi mo na i-resolve ng Korte Suprema, hayaan mo nang gumulong ang impeachment trial. Yan ang mga posibleng mangyari dyan. Ngayon, paano kung i-resolve ng Korte Suprema yung petition na final dito bago ang SONA? Kasi ang SONA ni
PBBM July 28. Tapos yung impeachment trial magsisimula na July 29. Tuloy-tuloy na yan, July 30. Paano kung bago yan, lumabas ang desisyon ng Korte Suprema? Pwedeng ang desisyon ng Korte Suprema ay dalawa. Una, sasabihin ng Korte Suprema, legal at constitutional ang impeachment. Proceed ang Senado. O di tuloy yung July 29. Pero pag sinabi ng Korte Suprema, hindi constitutional, kung constitutional, invalid, illegal yung impeachment. Ha? May mga na-violate na mga constitutional provisions at rules of procedure. So hindi tuloy yan, wag nang ituloy yan. Illegal at unconstitutional yan. So anong mangyayari? So hindi na itutuloy yung impeachment trial sa July 29 kasi nagsabi na ang Korte Suprema na illegal at unconstitutional. Kaya hindi natin alam kung anong magiging desisyon ng Korte Suprema. Hindi natin alam kung anong magiging desisyon. At kung kailan magdidesisyon. Yan yun. Yan mga kabunyog, mga kababayan, ang status ng kasi ang may petition sa Korte Suprema, kampo ni Sara Duterte. Ang petition ng kampo ni Sara Duterte, final nila, pagkatapos lang na ma-file yung articles of impeachment sa Senado, kaagad-agad yung kampo ni Sara, yung mga abogado niya, nag-file ng petition. Pinipigilan sana nila na wag aksyonan ng Senado yung articles of impeachment. Which is, ang nangyari, kahit naman hindi sila nag-file ng petition, hindi naman talaga inaksyonan ni Jesus Escudero. Di ba? Wala naman talaga. So, pero ngayon kasi, gumagalaw na yung impeachment. At, parang napipressure na ngayon ang Korte Suprema na desisyonan ito. So, ang desisyon ng Korte Suprema ay dalawa. Pwedeng bago yung SONA at bago yung pagsisimula ng trial sa July 29 or pwedeng pagkatapos. Pagka hindi nagdesisyon ang Korte Suprema bago ang SONA sa July 28 or bago yung start ng trial sa July 29, tuloy ang trial sa July 29. Tuloy ang trial. Pero pag nagdesisyon ang Korte Suprema bago ang July 29, dalawa ang posibleng maging desisyon ng Korte Suprema. Pwedeng sabihin ng Korte Suprema, legal at constitutional ang impeachment. So tuloy ang July 29 na simula ng trial. Pero pag sinabi ng Korte Suprema, illegal, unconstitutional, invalid, hindi na tuloy. Anong posibleng mangyari dyan? Pwedeng kikwestiyonin yan ng prosecutor, ng office, ng mga prosecutor. Magpa-file sila ng sariling petition sa Korte Suprema. Kikwestiyonin nila yung desisyon ng Korte Suprema. Hihingi sila ng dyan. I-reconsider yung desisyon ng Korte Suprema. Anyway, so napaka nito. Ito yung ngayon. Pwede bang i-dismiss ng Korte Suprema ang impeachment ni Sara? Hindi naman dismissal ang tawag doon. Kasi ang korte na nagdidinig ng kaso ni Sara ay yung impeachment court. Ang nakafile sa Korte Suprema ay ang hinihiling ng kampo ni Sara i-declare na unconstitutional, invalid, illegal yung impeachment. So, yon? Declaration ng constitutionality. Sinabi ng Korte Suprema na sang-ayon ang Korte Suprema sa kampo ni Sara, doon, yon? Mag-a-agree ang Korte Suprema sa posisyon ng petitioner. Ano yung posisyon ng petitioners? Na illegal, unconstitutional at invalid ang impeachment. Pag nag-concur or ibig sabihin nag-agree, nagsang-ayon ang Korte Suprema sa petitioners, ibig sabihin yan, hindi na itutuloy ng Senado ang impeachment. Kasi Korte Suprema na ang nagsabi. Ngayon, mayroon dito akong nakikitang ganito. Yeah. Kumakalat ito Ayan Ayan. Ang sabi diyan, a moment of reckoning for the Supreme Court. Now, free from Duterte's shadow, will the Supreme Court uphold the law? The case against Sara Duterte is overwhelming. If she is acquitted, it won't just be absurd. It will be obscene. The judiciary must decide, stand with the law or shield the powerful. Yan, medyo parang may kumakalat yan ngayon na
ang Korte Suprema, napaka-importante ng magiging papel. Kasi kapag sinabi ng Korte Suprema na unconstitutional, illegal, invalid, mali yung naging proseso ng impeachment, ibig sabihin, kakatigan ng Korte Suprema yung kampo ni Sara. O, ang Senado, susunod yan dyan. O, magiging pabor yan. Ha? Magiging pabor yan sa ano? Magiging pabor yan sa Senado. Bakit? Pag dinismiss ng Korte Suprema yan, ibig sabihin, papatayin ng Korte Suprema yung impeachment kasi unconstitutional yan. Pag kinatigan ng Korte Suprema yung petition ng kampo ni Sara at i-declare ng Korte Suprema na unconstitutional, illegal, invalid yung impeachment, pabor yan sa mga senador. Bakit? Ha? Lalo na kila Chis Escudero, kila Cayetano, bakit? Lalabas, ma-dismiss ang impeachment ni Sara, matitigil ang impeachment ni Sara, pero hindi sila ang sisisihin, yung mga senador. Ligtas si Chis Escudero. Kasi sasabihin nila Chis Escudero sa kanila Cayetano, wala Korte Suprema naman ang nagdesisyon na unconstitutional daw at invalid yung impeachment. Kaya wala na kami magagawa. Wow! Di ba? Di ba? Kumbaga, ang laking tulong kila Chis Escudero niyan sa Cayetano. Bakit? Kasi ang gusto naman talaga nila Chis Escudero at Cayetano lumalabas, gusto talaga nila ma-dismiss. Kaya lang pag sila ang nag-dismiss niyan, ang Senado, maraming ipapaliwanag si Chis Escudero at si Cayetano niyan. Magagalit ang taong bayan. Pero pag Senado ang nag-dismiss, ay pag Korte Suprema ang pumatay sa impeachment, ligtas ang sila Chis. Parang sasabihin niya, dialogue ni Chis. Kami sana gusto namin mag-proceed ng trial Kaya lang nagsalita na ang Korte Suprema, obligado nating sundin yan. Di ba? Kumbaga, bigla magiging si Chis Escudero sa kasi Cayetano niyan, sasabihin nila Cayetano. Kami sana gusto namin matuloy ang impeachment Kasi para magkaalaman na talaga Kaya lang, alangan namang hindi natin sundin ang Korte Suprema. Di ba? Di ba? Ganyan yan. Ganyan yan. Kaya malaking tulong yan. Ang mahirap dito, kung ang Korte Suprema ipatigil ang impeachment bago ang naka-schedule sa July 29. Medyo mabigat yan. Ibig sabihin, wala nang mangyayaring trial. Kaya nga may mga napapanood tayong discussions ni Retired Senior Associate Justice Carpio. Sabi ni Retired Senior Associate Justice Carpio, pwede namang wag munang desisyonan ng Korte Suprema yung issue. Hayaan na munang gumulong ang impeachment trial. At later, saka desisyonan ng Korte Suprema. Pwede naman yun. Pero yun na nga. Ang magdi-decide yan, Korte Suprema. Ano ba talaga ang magiging desisyon ng Korte Suprema? Kailan kaya magdi-desisyon ng Korte Suprema? Bago ba ang SONA? Bago ang pagsisimula ng impeachment trial sa July 28 at 29? Or after? Ano kaya ang magiging desisyon? Yan na yun. So ayaw kong mag-comment ng marami tungkol dito kasi abogado ako. Baka sabihin ng Korte Suprema, sinasabi lang natin, dinidiscuss lang natin yung facts, ano nang nangyayari para mag-guide ang ating mga viewers. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ganyan. Okay? Pag nagdesisyon dito ang Korte Suprema, ang desisyon ay dismissal, ibig sabihin, igagrant yung petition ng kampo nila Torion at nila Sara Duterte. Ang mangyari niyan, wala nang trial ang Senado kasi susundin nila Chis na yan. Sasabihin nila Chis Escudero niyan, wala kaming magagawa. Gusto sana namin ng trial. Wow! Biglaan magiging dialogue ni Chis sa kanila Cayetano. Much as gusto namin magkaroon ng trial, pero nagsabi na ang Korte Suprema, kaya wala tayong magagawa. Wow! biglang ligtas ang mga senador, na planong i-dismiss. Kasi maraming mga senador gusto naman talaga nila i-dismiss yung impeachment ni Sara. Yung mga pro-Duterte senators, yung mga grupo nila Joel Villanueva, nila Jinggoy, nila Cayetano, at saka ni Chis. Pero siyempre, ayaw din nilang magalit sa kanilang taong bayan. Pero dito, pag dinismiss yan pag-grinant ng Korte Suprema yung petition ng petitioners na i-declare na unconstitutional, good as dismissed na. Patay na ang impeachment. Ligtas pa ang mga senador. Okay? Yan mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat.
Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.